Hello, Aries, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support and I truly appreciate it. God bless you. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, paunang mensahe ninyo po for today. We have number 8, Trapped in Fear. Ayan. So, Aries, meron kayong kinakatakutan. No? Parang yung takot na to talagang parang malalim, no? Malalim yung dahilan ng takot na ito. So, for whatever reason, parang syempre, kapag natatakot tayo, we are being prevented, no, from taking action. Kaya lahat siguro, kung ano man area of life ito, na meron kayong takot na nararamdaman, ito yung pipigil sa inyo para mag-move on kayo. Ito yung pipigil sa inyo para mag-move forward kayo, no, sa buhay. And sana maisipan ninyo mabuti one day. Sana may pagdasal ninyo para matulungan kayo ng universe dito na ma-address kung ano man ang takot na to. Kasi sana may ma-realize ninyo na if you are going to continue to be influenced by this fear, you will be stuck there. Kung nasaan ka ngayon, kung ano ka ngayon, kung ano yung sitwasyon mo sa ngayon, you will be stuck there kung patuloy kayong matatakot at kung hahayaan ninyo na yung takot ang mamayani sa puso ninyo at sa isip ninyo, no? Kasi ganun talaga. it's super negative na energy ang fear. Kaya wala kayong mapupuntahan if you are going to be scared of anything or everything, 'di ba? So depende yan sa inyong sitwasyon. So what else? We have number 2, the waiting game. Ayan. So, ang iba sa inyo, meron hinihintay, no? Maaaring naghihintay lang kayo. Maybe this is pagkakataon, maybe this is divine timing, maybe this is opportunity. So, regardless kung ano man ito, hindi rin, parang ito rin, parang it's preventing you also from moving on, from making a decision, yung ganun. Kasi meron kayong hinihintay, no? So, maybe you are just waiting and you can't do anything siguro. 'Di ba? You can't do anything else kasi nga naghihintay kayo at naghihintay. So, use your own judgment and discernment on that situation, Aries. Tignan ninyo ang inyong sitwasyon. Kasi baka naghihintay lang kayo sa wala. 'Di ba? Maybe it's not bad if you're going to follow up. Maybe it's not bad kung magtatanong kayo. 'Di ba? Kasi baka umaasa kayo ng umaasa tapos hindi naman pala dadating ang inaasahan ninyo kasi baka pinagpapromisan lang kayo. Baka meron na sa inyo nag-promise, tapos ang nag-promise sa'yo, kinalimutan din ang promise sa'yo, 'di ba? So, sayang ng oras, sayang ng panahon. So, listen to your intuition. Pakinggan ninyo ang guidance ng inyong intuition. Because that's divine guidance. Para magabayan kayo, maisipan mo dito kung ano na dapat mong gawin. 'Di ba? Para you will be divinely guided. Okay? So, what else? We have number 14, patience. Ayan. So, pwede na yung patience na ito is talagang yan ang ginagawa ninyo. Iba yung pasensya, no? Iba yung pasensya kasi nga naghihintay kayo, no? Naghihintay kayo. But di ba iba tayo ng posisyon sa buhay? Iba tayo ng sitwasyon sa buhay. So it is important, no? It is important, yes, to practice patience, 'di ba? And learn how to wait. Kasi sometimes lalo na kung alam ninyo, no, na kung ano man ang hinihintay ninyo will come to fruition kasi mararamdaman naman ninyo yan sa puso ninyo, lalo na kung nag-effort ka na, binigay mo na ang lahat, kumbaga, no, ng time, energy, and effort into something. So, and maybe naghihintay na lang kayo ng resulta, 'di ba? Sigurado kayo sa sarili ninyo na you've done everything, 'di ba? You can para okay na to. So, at least yun, maganda. Kasi maghihintay ka na lang na resulta. Kunyari, examinations, 'di ba? Resulta ng examination. So you've done everything, no? Nag-take ka ng board exam, nag-aaral ka, nag-review ka, nag-exam ka. So ngayon, you're just waiting for the results, no? So pwedeng ganoon. So, wag tayong mainip, no, mga ganong sitwasyon, wag tayong mainip kasi hindi natin hawak, 'di ba? At usually may schedule naman 'yun kung kailan ilalabas, 'di ba? Yung mga ganon. Pero sa ibang bagay,
no, sa ibang bagay na hindi natin alam, walang timeline, 'di ba, na binibigay sa atin. So, there, kailangan mo na magpasensya. No, kailangan mo na matutong maghintay. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, kung pinag-aantay at pinag-aantay kayo, no? At maaring matagal na itong pag-aantay na parang, teka lang, baka nararamdaman na ninyo, teka lang, dadating pa ba ang hinihintay ko? Diba? Kasi paikot-ikot na, ilang balikan na dito. Paikot-ikot na, uubos na yung oras mo. 'Di ba, sa pag-aantay. So, para na makagawa ka ng ibang bagay, or you can focus on other things, or you can do something else, 'di ba? Instead na magantay ka na magantay dito, then why don't you follow up? 'Di ba? Kung pwede na mag-follow up, why not, 'di ba? Magtanong ka. Kasi baka mamaya, yun nga, naghihintay ka sa wala, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. So, we have trustworthy friends. Sabi dito, thank you, angels, for surrounding me with people I can trust and love. So, you're blessed, no? You are blessed. Kasi, bibihira na to, no? Na mabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng mga kaibigan na mapagkakatiwala natin, mga kaibigan na very supportive of us, mga kaibigan na maaasahan natin, 'di ba? Bibihira na ang ganon. 'Di ba? Kaya napaka-blessed ninyo na biniyayaan kayo ng mga kaibigan na maaasahan ninyo, mapagkakatiwalaan ninyo, alam ninyong mahal kayo, alam ninyong nandiyan sila para sa iyo whenever you need them, no? So what else? We have signs from heaven. Thank you, heaven, for sending me reminders of your presence. Ayan. May mga signs, symbols, synchronicities na pinapadala sa inyo. And you know what? Guidance yan para sa iyo. Gabay yan para sa iyo. Kaya, kung ano man ito nakikita mo, no? Na, kunyari, synchronicities. When you are, may share ko lang, when you are seeing, angel numbers, no? Yung mga repeating numbers, mga 111, 333, 444, mga ganon, 1010, 1212, mga ganyan. At iba pang repeating numbers, ang dami-dami yan. So, magdasal kayo. Lalo-lalo na kung talagang tinawag kayo nung numbers na yon, no? At talagang ginaid kayo ng universe na tignan ninyo yung mga repeating numbers na yun. Mararamdaman ninyo yun if it is a message for you, kasi talagang kukunin nun ang attention mo. Dadalhin dun ang mga mata mo na para makita mo yung synchronicity na yun. So, whenever you see angel numbers, yung repeating numbers na yan, say that, thank you, angels, for reminding me of your presence. Okay? Kasi they are sending you a message. And if you don't know the meaning of the numbers na pinakita sa'yo, ang Google ay may sagot dyan. No? It's very easy to find out. I-Google ninyo, i-search ninyo on Google what is the meaning, no, of angel number na kung ano man na nakita ninyo. Kunyari, 222. Ayan, i-search ninyo, angel meaning of number 222. No? Para makita ninyo kung ano yung mensahe na hatid ng angels para sa iyo. Okay? So, yung last message ninyo dito, balance. Thank you, angels, for bringing my life into balance. Ayan. So, finally, balance will be back in your life. Finally, siguro yung fear na yan, mawawala na yan. That's going to fade away. Masosolve mo na kung ano man ang kinakatakutan mo, at magiging balanse na ang lahat. Maibabalik mo na ang balanse sa buhay mo. Magkakaroon ka na ng focus, concentration, kaya things are going to be back in order. No? So, which is really good. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.